Ang kwentong ito ay mula sa mga totoong karanasan, mga pangyayaring naging bahagi ng madilim na kasaysayan. Taong 1977, Negros Occidental. Isang binata ang tatawagin nating Andres. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya ng magsasaka. Kahit nalawak ang lupa nila, hindi nila ito halos mapakinabangan. Araw-araw, nagtatrabaho ang buong pamilya para lang makaraos. Palay, saging, at kung minsan, palaka ang kanilang pagkain. Sa kabila ng kahirapan, maayos ang kanilang buhay. Hanggang sa dumating ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na naglalakad sa gabi. Taong gumagala tuwing 10 oras ng gabi. Hindi sila sumasagot kapag tinatawag at umuungol habang naglalakad. Noong una, inakala ng lahat na lasing lang. Pero may isang lalaking nakasalubong ang mga ito. Ayon sa kanya, hindi tao ang mga iyon. Kulubot ang balat, lumuluwa ang mata, at parang bangkay ang itsura. Nakipagbuno siya at muntik nang mamatay. Doon nagsimulang matakot ang ilan. Pero karamihan, hindi pa rin naniwala. Isang gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa baryo. Sigawan, takbuhan, at takot. Kinabukasan, may natagpo ang bahay malapit sa kagubatan. May itim na likido sa pintuan. Pagpasok nila, isang buong pamilya ang patay. Nakaluhod, nakatingala, at wala ng laman ang kanilang dibdib. Parang hinugot ang laman loob habang buhay pa. Sa takot, itinago nila ang nangyari. Inilibing ang mga bangkay at sinunog ang bahay. Nagpulong ang mga tao. Nagbantay sila tuwing gabi at nagpadala ng 2 para humingi ng tulong sa albularyo. Si Andres at ang kanyang ama ang napili. Pagdating nila, parang inaasahan na sila. Matapos suriin ang ebidensya, sinabi ng albularyo ang katotohanan. Ang mga nilalang ay kontrolado ng isang amalanhig. Isang nilalang na kayang buhayin ang patay at utusan ang mga ito. At ang kanilang kalaban ay ang pinakamalakas sa uri nito. Ayon sa albularyo, hindi nila kayang patayin ang amalanhig, pero maaari nila itong pahinain. Kailangan nilang ipagdasal ang mga patay para hindi na magamit ang kanilang katawan. Ilang araw nilang ginawa iyon. Unti-unting nawala ang mga nilalang at bumalik ang katahimikan. Akala nila tapos na ang lahat, pero nagkamali sila. Isang gabi, biglang nagbago ang lahat. May mga ingay sa labas. At nang sumilip sila, may nakita silang mga katawan na pinagdikit-dikit. Umuungol at gumagalaw. Sa likod nito, may isang matandang hukluban na may hawak na itim na kandila. Sa isang iglap, nabuksan ang lahat ng pinto at bintana. At isa-isang kinuha ang mga tao. Kahit ang albularyo, hindi nakaligtas. Walang nagawa si Andres at ang kanyang pamilya, kundi manood. Mula noon, kahit bumalik sa normal ang lahat, hindi na nawala sa alaala niya ang bangumot ng amalanhig.